Paano umasenso kahit tamad? Minsan, naiisip ko, bakit nga ba parang ang hirap umangat sa buhay? Lahat ng tao nagsasabi na kailangan magpuyat, magtulungan, at magtrabaho ng sobrang sipag para umasenso. Pero paano kung tamad ka? Paano kung medyo, mahilig kang magpahinga kaysa magsikap? Well, kung ikaw ay tamad, ako rin, kasama ka sa club. Pero, teka lang, hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong pag-asa. Sabi nga nila, hindi naman lahat ng tagumpay ay dumadaan sa sobrang pagod. May mga paraan upang umasenso kahit hindi ka super active. Hindi ko sinasabi na tamarin ka na lang, pero mayroon tayong mga diskarte na pwede mong subukan. Isa, maghanap ng passive income. Unang tip ko para sa mga tamad, ang passive income. Di ba, masarap yung hindi ka nagtatanggihan sa trabaho pero kumikita ka pa rin? Gusto mo bang kumita habang natutulog? Hindi ko sinasabi na magtayo ka ng negosyo agad, pero mayroon tayong mga simpleng paraan para kumita ng walang effort. For example, mag-invest sa mga stocks, bonds, or mutual funds. Hindi mo kailangang bantayan 24/7. Basta magsimula ka at ang kita mo ay magpapalaki ng kusa. Isa pa, kahit simpleng online selling, hindi mo kailangang magbukas ng physical store. Pwede kang magbenta ng mga pre-loved items o mga bagay na hindi mo na ginagamit sa bahay. Laging may paraan na hindi masyadong nakakapagod. Dalawa, mag-focus sa skills, hindi sa pagod kahit tamad ka. Wala namang masama sa pag-develop ng skills, di ba? Pwedeng pumasok sa mga courses online, mga bagay na hindi ka magkakaroon ng physical na pagod. You can learn coding, design, writing, or kahit mga skills na pang-business. Kapag na-master mo ang skill na yan, may malaking chance na madali kang makakahanap ng trabaho o gig na hindi ka pagod na pagod. Think of it as investing in yourself. Hindi mo kailangang magpuyat para magtagumpay. Ang kailangan mo lang ay mag-focus sa mga bagay na will give you maximum output with minimum effort. For instance, kung magaling ka sa pag-edit ng mga videos, pwede ka mag-freelance at kumita online. Imagine, gumagawa ka ng mga creative work habang naka-chill lang sa bahay. 3. Tamang disiplina at pag-iwas sa procrastination. Pero, syempre, kahit tamad tayo, kailangan din ng disiplina. Hindi porket tamad ka, ibig sabihin ay pwede mong gawing excuse na lang na hindi kumilos. Kailangan mo pa ring magkaroon ng proper time management, tulad ng paggawa ng daily schedule o setting aside specific times na magtatrabaho ka kahit saglit lang. Ang procrastination, ito yung kalaban ng mga tamad. Akala mo, sige lang, mamaya ko na gawin. Pero, kapag hindi mo kinokontrol, may iwan ka sa likod. Kaya't kahit tamad, maglaan ng oras para sa mga bagay na kailangang tapusin, at gawin ito ng mabilis. Ang goal mo? Efficient ka kahit konti lang ang oras na inilalaan mo. Ang sikreto ng tamad na umoasenso, tinutumbok ang tamang oras at hindi ang haba ng oras na ginugol. 4. Tamad pero smart sa pagdesisyon. Isa pa, tamad na umoasenso ay matalino sa desisyon. Kailangan mo lang malaman kung saan mo ilalagay ang iyong oras at lakas na may pinakamalaking return of investment. Huwag sayangin ang oras sa mga bagay na wala kang pakialam o hindi mo naman kayang gawin ng mahusay. Tulad ng paghahanap ng trabaho o pagnegosyo, maging strategic. Huwag magtulungan sa mga bagay na hindi mo alam kung paano gawin. Kung ikaw ay tamad, mas maganda kung ikaw ay makakapili ng mga bagay na maayos mong magagawa. Kung hindi ka marunong magbenta, bakit hindi mo i-try ang mga trabaho na hindi nangangailangan ng sales? Kailangan lang maghanap ng tamang diskarte at oportunidad. 5. Embrace technology to make life easier. Maraming tao, lalo na yung mga tamad, ang umiiwas sa teknolohiya. Pero, teka lang, ang technology ay isang tool na pwede mong gamitin para maging mas efficient. Kung may apps ka na mag-a-organize ng mga tasks mo, or tools na mag-a-automate ng mga trabaho mo, edi wow, di ba? Kung tamad ka, mas magaan ang buhay mo kapag natutunan mong gamitin ang tamang tools. Halimbawa, pwede kang mag-set up ng reminders, tasks, or even automated systems sa mga personal projects mo. Gamitin ang technology na available sa iyo para maiwasan ang mga unnecessary na effort. 6. Networking and building relationships. Ang huling tip ko, build relationships. Hindi mo kailangang maging super hardworking, pero kung magaling kang makipag-network at makipag-connect sa mga tamang tao, maraming opportunities ang magbubukas sa iyo.
Hindi naman laging tungkol sa sobrang hirap ng trabaho. Minsan, ang mga tamad na successful ay dahil sa mga tao na nakakakilala sa kanila at tumulong sa kanila. Maging approachable ka, makipag-connect sa mga tao, at maging open sa mga bagong opportunities. Hindi mo kailangang magpuyat sa pag-a-apply, minsan ay nagiging madali na lang ang lahat kapag may support system at good connections ka. So, paano nga ba umasenso kahit tamad? Hindi ko sinasabi na maging ganap na tamad ka at wala nang gawin. Kailangan mo pa ring mag-effort, pero hindi mo kailangang magsakripisyo ng lahat para lang magtagumpay. Piliin ang tamang paraan, gumamit ng tools, mag-focus sa skills, at maghanap ng passive income streams. Lahat ng ito ay magiging possible sa tamang mindset. Remember, you don't need to work yourself to the bone to succeed. Kung tamad ka, be smart about it. Maghanap ka ng paraan kung paano umangat ng hindi super hirap, at magtulungan ng sipag at diskarte. Good luck, at sana maging tamad pero successful ka.